Ito ang balita ngayon. Trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang resolusyon ng korte na pagbayarin ng mga dating nanungkulan noon sa PhilHealth taong 2014 at dawit nga di umano ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. At Korte Suprema naglabas ng desisyon na iligal ang ginagawa ng dating mga namumuno sa ahensya nang waldasin nila ang 83 million pesos para ipamigay sa mga opisyal bilang educational assistance at bonuses. Ito nga daw ay nangyari sa panahon pa ni Benigno Aquino. Kaya pakiusap ng taong bayan, pagbayarin ng mga nagkasala. Hindi na nga maitatago pa ang tila malamafyang korupsyon na nangyari noon di umano sa loob ng PhilHealth sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Senator Risa Hontiveros, wala nang kawala pa dahil isa di umano ito sa mga nakinabang sa nawawalang pondo ng PhilHealth dahil sa pagkaka-appoint daw di umano nito noong 2014. At sa ganitong taon din nangyari kung saan nawawala ang mahigit sa 83 million pesos na budget ng naturang ahensya. Kamakailan nga inihayag lamang sa publiko na ibinasura ng mataas na tribunal ang petisyon ng PhilHealth na hinamon ng hatol ng COA na inilabas noong 2018 at pinagtibay noong 2019 ang mga benepisyong mananagot para sa mga disbursement at sinabing dapat nilang i-refund ang mga kaukulang halagang natanggap ng hindi tama. Sa pagbanggit nga kamakailan sa kaso na kinasasangkutan ng PhilHealth at COA, tiyak daw di umano na idiniklara ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ng mga disbursement ng iba't ibang benepisyo ng PhilHealth, kabilang na ang educational assistant allowance at birthday gift na ipinamahagi nila pagitan lamang ng mga namamahala at ng mga empleyado nito. At ayon pa nga sa balita ng Inquirer.net, SC 83 million pesos PhilHealth X6 benefits illegal irregular. The Supreme Court has affirmed a commission on audit COA ruling that disallowed the granting by Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth of 83.06 million pesos in educational assistance and birthday gift benefits to its officials and employees in 2014, calling this illegal and irregular. End quote. Idiniklara nga ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ang mga disbursement at iba pang benepisyo ng PhilHealth at illegal ang pamamahagi ng 83 milyong pesos na benepisyo sa mga opisyal at tauhan ng State Health Insurance Company noong 2014. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at hinaing sa mundo ng social media. And the netizen posted, Year 2014, January, ay nagkaroon ako ng procedure sa puso. A stent was inserted to my heart. When I claimed my PhilHealth assistance, I was only given a 30,000. Okay lang siguro dahil yun ang nasa kategory ko as PhilHealth member. Ang sama ng loob ko, I was paying my PhilHealth contribution for 28 years na nung panahon ng 2014. Then here comes Senator Hontiveros and her cohorts. A milyon ang nilustay nilang pondo ng PhilHealth. Nakakasama talaga ng loob at nakakawalang respeto sa karapatan ng pantao ang ginawa ni na Senator Hontiveros. Sana sa kanya mangyari ang nangyari na sakit ng mga Pilipino na kinulang ang tulong na galing sa PhilHealth para maramdaman niya ang hirap na dinanas namin. Kung saan kami naghanap ng pera para pangdagdag sa kulang ng PhilHealth assistance. Then yan, wala man lang kahirap-hirap na minaldas ang aming kontribusyon. Sana makonsensya ka, Senator Hontiveros. Sana managot sila. Pinagsamantalahan nila ang hinulog ng mga mahirap na Pilipino sa PhilHealth tulad ko. Nagsasakripisyo kaming maghulog tapos mawawala lang ang pera namin. Huwag baliwalain yan. Ituloy ang kaso na yan. Kailangang maibalik ang halaga ng pera na yon. Singilin kung mga buhay pa sila at ikulong para wag pamarisan. Dapat talagang makulong ang mga gumagawa ng mga anomaly sa PhilHealth dahil kung hindi sila ay pamamarisan sila at talagang mauubos ang pondo. Kawawa naman ang mga naguhulog sa kanilang contribution sa PhilHealth. Ang mga taong dapat makinabang sa PhilHealth pinahihirapan pero ang pera ng
mga ahensya pinagkukuha nila. Nagpakasasa ang mga opisyal ng PhilHealth at kasabwat nitong politiko. Walang awas sa mga taong nagbabayad na pinaghihirapan nito tapos sila nagpapasarap lang. Kung napatunayan ng korte na nagkasala, ipakita sa mamamayang Pilipino na ang batas ay pantay para sa lahat. Pulubi man o mayaman, ikulong yan mga taong nagkasala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kung Pilipinas. End quote. Balikan po natin, no? Bakit po ba tapos na bumalik na rin po yung unti-unti bumabalik na po, nagkakapuwersa na ulit itong mga dilawan, no? Sila Jim Coljax na nanawagan. Titignan po natin yan kasi buong panahon po ni Pangulong Duterte, yung nananawagan po na rally sa EDSA, pinagtatawanan natin. Ngayon, masusukat po natin yan, no? Pag dumami rin po yung nagrally ngayon sa EDSA, talagang lumalawak na po yung pagka wala nila ng tiwala dito sa kasalukuyang pamahalaan. Kasi 6 years kay Duterte, wala sila mahikayat na mag-rally sa EDSA. 6 years, walang malalaking rally po talaga. Pinagtatawanan lang natin. Okay. Di ba? Pinagtatawanan lang natin yung mga rally sa EDSA noon. Ewan ko lang ngayon kung makakatawa pa itong mga to. Ang nakakapanghinayang po sa totoo lang, hindi naman po man-made. No? Man-made lang po yung kaguluhan ngayon. Ngayon, kung maniniwala kay Baltasar na pamilyang Duterte ang nanggulo sa Pilipinas, wala talaga tayong magagawa. Bakit naman nila guguluhin yung Pilipinas? Sa palagay niyo. Sa totoo lang, yung ambisyon, no? Ambisyon ni Martin, ambisyon ni Rizal Ontiveros, at ng iba pang mga nag-ambisyon, yan po ang nagpapagulo sa atin ngayon. Partikular yung ambisyon ng dalawa, no? Tignan po, bakit saan pupunta si Misani? Mag-abroad? Hindi ko nabasa eh. Okay. Sarap ng kape. Okay, nagsimula talaga to yung pagbaliktad ko, yun na yun talagang hindi na matiis ng mga Duterte supporter. Kasi sa haba ng panahon, mahigit 1 taon din nating pinagtanggol yung unity team, di ba? Marami sa inyo nauna pa sa akin na kumbaga nauna pa kayong nawalan ng tiwala sa kasalukuyang pamahalaan. Marami po kayo nauna pa sa akin, no? Pero yun talaga yung sagad na. Yan po yung nagpasimula po kayo na sa CIF. Confidential fund, pinasama po ninyo si Sara Duterte. Tapos wala naman pala. Nakita ko yung tinanong binalik po ng mga kasama natin, yung tinanong po si Brosas. Sila nagpasimuno niyan, yung mga Makabayan Black Tinanong po si Brosas, meron ba kayong katibayan na may katiwalian dyan sa confidential fund? Sabi ni Brosas, wala pa. Ibig sabihin, pinasimulan nila yung intriga, wala naman talaga sila ebidensya. Kaya nga ang panawagan nila noon, ito ang panawagan nila. Ibabalik ko lang po sa inyo kung saan nagsimula tong lahat, no? Magkasama po, maraming bumabatikos kay Pangulo Marcos. Nauna na yan sila Maharlika di ba? Nagbababaing ahas na si Maharlika before pa lahat Before pa nagbaliktaran, before pa natanggal si Attorney Trixie. So lahat, no? Tapos before pa si Executive Secretary, di ba? Nauna si Maharlika yata sa kanilang lahat. Tapos nabuwag na talaga. Pero matatag yung yung unit team, si Sara Duterte at si PBBM. Pero buhat nung tinira na mismo ng pinsan, tinira na mismo ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin. Actually, pwede nang magugas si Martin. Wala akong kinalaman diyan, wala akong kinalaman. Kalokohan po 'yan, no? Alam na po natin 'yan na yung isa lang po yung isa lang po yung kilos nung House of Representatives. Binabalik ko lang po sa inyo, baka nakakalimutan na natin. Nagsimula yan sa confidential fund. Pinalalabas po nila na may katiwalian. May mga panawagan pa nga, di ba? Kasama pa sa panawagan nila yung 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 panawagan nila, yung
i-audit ng COA. Ilabas ng COA yung audit. Nilabas na po ng COA yung audit. Sa kanila po, wala po silang pakialam kung totoong meron katiwalian o wala eh. Ang importante sa mga tao na to, si Risa Ontiveros din yun eh. Tambalang Martin at si Risa Ontiveros din yun eh. Ang importante sa kanila, makapanira. Siraan si Sara Duterte. Pero sa kasawiang palad, number 1 na naman po ang DepEd ngayon. Kalalabas lang po ng Okta Research. Ang pinaka-trusted na ahensya ng pamahalaan, DepEd pa rin. So wala, sabi. So wala talagang kayo po yung mga wag po kayong makinig sa amin, no? Ito sabihin ko sa inyo, wag po kayong makinig sa amin. Makinig po kayo sa mga tao, sa mga mamayan. Tanungin niyo. Ang hirap po kasi ang hirap ng ang dami kasi, ang daming mga vlogger, ang daming tapos parang minsan pakiramdam namin onti-onti na namin, di ba? Tapos ang hirap kasi walang tigil eh. Okay, diyan nagsimula yan. Sa ambisyon kasi, ambisyon na siraan si Sara Duterte, tapos hindi umaangat sa survey. Yung hindi umaangat sa survey, nakaisip ng ibang paraan, baguhin ang konstitusyon para maging prime minister, etc. Total, nasa Cebu tayo, di ba? Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nung bago pa lang tong admin, yung, di ba anak ni ng governor ng Cebu yung DOT secretary. Putya, ini-issue nila yan, di ba? Ini-issue nila ng logo lang, kahit wala namang katuturan. O yung I Love Philippines lang. Tsaka yung nagkamali lang. Hindi naman kasalanan yun ng anak ni Gwen Garcia. Walang kasalanan dun eh. Dahil, kaya ka nga nag-hire ng Pero ang laki-laking issue nun. Bakit kaya ngayon tahimik na po yung mga dapat tahimik na po lahat ng mga bumabatikos doon kay Prasco noon, 'di ba? Bakit hindi nila yung mga ang iingay wala namang pong problema noon eh. Pero ngayon no, laki ng sinasabing problema, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, wala. Tahimik lang. Okay. Wa-epic po yung paninira sa mga Duterte. Yun yung sinasabi natin. Ikalawa, ngayon naman, ito naman po si Risa Ontiveros. Pansin niyo po, ito magtapatan po tayo Ipagpalagay na natin. Hindi ako judge eh. Hindi tayo korte. Ipagpalagay po natin halimbawa. Ipagpalagay po natin na talagang may kasalanan si Kibuloy. Halimbawa, wag Kibuloy ang pangalan kasi masyadong mainit pag Kibuloy. Halimbawa, yung tao, talagang ginawa niya yung binibintang sa kanya. Ang purpose mo, mabigyan ng katarungan yung mga biktima, di ba? Di ba? Halimbawa, yung biktima ng sexual abuse, human trafficking. So, ang pangunahin mong purpose, mabigyan po ng katarungan yung mga sinasabing biktima. So paano po magkakaroon ng katarungan? Ano nga yan eh? Meron ngang pangyayari na hindi mo muna i-expose eh. Meron pangyayari na ililihim mo muna para masorpresa. 'Di ba? Yung mga pinagbibintangan. Parang kasi karamihan po sa guilty, halimbawa wala to hindi ganito yung sitwasyon kay Buloy. Halimbawa, pwera sa Kibuloy dito. Isang pangkaraniwang kriminal, halimbawa, ipapaalam mo ba sa buong mundo na tutugisin ka namin o ibig sabihin, ang purpose mo mahuli. 'Di ba? Kung pwedeng hindi mo muna ibulgar eh. Baliktad po 'yung nangyayari ngayon dito sa Senado. Samantalang very willing naman na harapin sa korte. No? Yun yung sinasabi ko na ano talaga yung purpose ni Risa Ontiveros ng pag-iimbestiga. Hindi naman po sila judge. Yun yung paulit-ulit natin, hindi po sila judge eh. Wala po silang kapangyarihan na magsabi na guilty o hindi guilty. 'Di ba? Ano talaga yung purpose? Nakita po natin yung purpose kasi hindi ko pinapansin yung issue niyan.
yung pati yung issue naman sa Congress na ano, 'di ba? Sa Congress naman hindi ko rin pinapansin yung sa SMNI. Siyempre mainit kay Kibuloy dahil tagapagtanggol ni Duterte, parang gano'n.